Yo, yo, yo guys, check. Kamusta kayo mga idol? So ayan, good morning, good morning, good morning sa inyo mga idol. At mag-a-update tayo ngayon Tuesday morning. Mga loads, no? Tuesday morning tayo ngayon mga idol. At matindi ang mga balita natin mga loads. Grabe, nagkapaluan. Nagkaputukan ng ulo mga lodi. Patay tayo dyan. Tapos meron tayong mga matitinding news ngayon, lalo na sa huli ng balita natin, matindi mga trending news natin. So abangan nyo yan, mga idol. No? So bago ang lahat mga lord, sana palike ng ating video. At syempre kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news, update, crypto news, trending news, global news, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Click nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa bidyong lumalabas kay Jeblo. Mga idol, mga balita natin yan. No? So ito, umpisahan na natin ang malupit na news. Bago ang lahat, mag-chart muna tayo, okay? Tignan natin ang chart mga lord. So medyo nagkaroon tayo ng uptrend. Mga idol, sayang yung hindi ko ginawang position kahapon, no? No, panalo sana tayo ngayon, no, mga idol, oh. Pero ngayon ang RSI natin ay nasa 52, medyo nasa gitna tayo. Pero nag-69 yan, mga idol, no? Kani-kanina lang. Habang naghahanap tayo ng news. Hindi ko nababantayan yung 5 minutes. Masyado ng, parang ang bilis ng 5 minutes time frame pag naghahanap ako ng news, mga lods, eh. Tinitignan ko yung mga news pag tingin ko, lumampas na agad doon sa inaasahan ko. Oh my goodness. So, wait tayo, Baka ngayong, baka umangat kasi ito, eh. Pag angat niyan, no, doon tayo mag-short. Actually, ang bias ko nga ngayon, ano lang, sa akin lang, ang bias ko ngayon is gusto ko sana mag-long kasi ilang beses na ako nag-short, eh. At okay naman, kaya lang siyempre parang, nararamdaman ko ngayon na parang papunta na tayo sa long, eh, mga idol. So, gusto ko sanang magabang na lang muna na, sige 'pag bumaba uli ito dito mga lodi, ang RSI natin, o 50% dito, kahit mga dito lang, ayan 'no. Medyo ta-try nating mag-position lalo na kapag yung 50% niya sumakto sa RSI natin, mga nasa 30 or 20 plus something, nako pwede na tayong pumosisyon dun. Sa tingin ko lang, mga lods, 'no? So wait tayo, mas gusto ko ng ano ngayon, ng, long. Bias ko ngayon long, ngayong araw na 'to, o ngayong oras na 'to. Ngayong oras na 'to scalper tayo, eh, 'no? So mag-news na tayo matindi. Eto na, nagkapaluan mga idol. Napanood niyo na ba 'to sa mainstream media, mga lods? Ito yung Chinese vessel 'to mga lods, ito yung sa US, 'no? Kung titignan niyo, ayan, yan diyan, oh, pinagpapalo, oh, mga lods, oh, kita niyo yan. Dali, lakihan natin. May sounds ba? Wait lang, ayoko kasi lagyan sana ng sounds kasi baka ma-copyright tayo ng China, eh. Eto, 'di ba? Ito yung Philippines, sa Philippines 'to, 'no? Ito yung sa China, medyo maliit yun sa atin, eh. So tignan niyo, Grabe 'no, pinagpapalo, oh, pang. So, alis tayo ngayon para tayong binugaw. Parang binugaw yung mga sundalo natin, mga ay sundalo ba 'yan? Diyan basahin ko nga yung caption. AFP release, oh, ayun nga 'no, video of China Coast Guard hitting PH Navy personnel. Navy base personnel nga. Watch the Armed Force of the Philippines release video showing China Coast Guard personnel aboard a rigid hull inflatable boat hitting Philippines Navy personnel on a rubber boat with wooden batons near Ayungin Shoal in the West Philippine Sea on July 20. The AFP said the Navy personnel suffered a head injury after he was struck with a wooden baton. It says the China Coast Guard also damaged a Navy rubber boat during the confrontation. Okay? So eto na nga mga lods, no? May tama yung ating isa sa ating mga ah, Navy, no? Isang Navy personnel natin is wounded after China Coast Guard, no? Ayan, tinamaan sa ulo, mga idol, no? So tinaboy na naman tayo sa Ayungin Shoal at nagkaroon pa ng komprontasyon at nagkapaluan, mga idol, no? Tanungin natin kung anong update dito. Ano ang
Update sa balitang ito. O ayan tanungin natin mga lods kasi mamaya nagkaresbaka na, eh. No, pero sa tingin ko ano, mali, mga idol, mali yung ganyan, mga lods 'no, nagkakaroon na ng sakitan. Pero Coast Guard kasi yung nanakit, eh. Latest update ngayong July 21, ito ay isang bagong insidente na nangyari kahapon sa Ayungin Shoal sa West Philippines. Ano ang nangyari? Ayun na nga, isang Coast Guard nagkapaluan nang subukan ng dalawang Philippine Navy rubber boats na i-escort palayo ito, naging agresibo ang CCG, no? Kumbaga lumapit yung China. Ayun, yung inflatable boat na may 8 personnel ang lumapit sa BRP Sierra Madre nang subukan ng dalawang Navy rubber boat na i-escort palayo, naging agresibo, mga lods, no? At namalo, sugatan ng isang Filipino sailor sa ulo, no? At nasira ang isang rubber boat. Inilabas ng AFP ang video ng pangyayari. So ano kaya sa China ang ano nito, no? May nabalita kaya, malamang hindi 'to nabalita sa China, mga idol, no? Check natin baka nabalita sa China, eh. Wala, puro sa Philippines nagbabalita. Global Times, hindi. Kailan 'to? On video, ito medyo may ibang kuha, oh. Oh, ignoring repeat, ayan, oh. Hmm. Yun, oh. Yun, oh, paluan, oh. Nagkakaambahan pala sila, yung mga idol, eh. Hindi natin lagyan ng sounds kasi ano siya. Basahin natin, wait lang, bago natin panoorin yung video. On-site video ignoring repeated clear warning from the Chinese side. The Philippine rubber boats approached the Chinese Coast Guard patrol vessel at high speed in a dangerous manner in water near China Rain Jiao on Monday. During the incident, Philippine personnel first used tools including paddles and long poles to maliciously attack Chinese law. Yun na, patay tayo dito. So mga idol, dito sa unang balita mga idol, parang inargabyado yung Pilipino. No, ito linawin lang natin para patas tayo. Kasi syempre kapag Pilipino ka, ito talaga ipapalabas mo na pinagpapalo ng China yung ano, hindi masabihin nyo, tayo, ano yun, no? Dapat pumampi ka sa Pilipino. Hindi naman, tingnan lang natin yung totoong nangyari. Kasi dito, kung titignan natin mga idol, ito yung ating Navy SEAL. Oh, pinipilit nilang itaboy, sabi nga nila yung Coast Guard ng China. Ayan, no? So, makikita natin na ayan, ito kasi yung sirang ano, yung barko ng Pilipinas, eh. Yung naghahatid sila ng ano diyan, ng supply. Ayan, pinapalis sila. You will sponsor kay Che. O tas ayan, nagkaroon sila ng ano. Ayan, sino, dalawang boat ng Pilipinas, ayan, kumbaga nagkakaroon na ng duruan, ayan, Tapos nung napalo yung Pinoy, umalis na. Naghahamon pa, 'di ba? Ano, ayun, ganyan. Ibig sabihin mga idol, kasi dun sa unang balita, etong unang balita mga lodi, ayan, parang gano'n, 'di ba? Oh, parang kawawa yung ano, boat ng Pilipinas, sabay pagkapalo umalis. Pero kung titignan natin yung ibang news, mga idol, makikita natin na nagkaroon talaga ng ano, ng girian, 'no? Nagkaroon ng girian. Linawin lang natin mga idol. At sabi nga dito sa Global Times, nauna yung Pinas, eh. Ayan, tignan niyo sa Global Times, Ayan, Philippine personnel first use tools including paddles and long pole to maliciously attack Chinese law enforcement. So, Pilipinas daw yung nauna. No, kasi syempre, pag binalita to sa mainstream media, malamang ang sasabihin nila yung China yung nauna, China yung namalo, China yung nang-injure. So dito mga idol, hindi natin kinakampihan yung China. Baka sabihin nyo naman, bayad ako ng China. Tayo na, walang bayad dyan. Nag-news lang tayo. Titignan lang natin lahat ng ano bawat sulok ng balita na to. Lahat ng anggulo, ayun, ayan. So ayun na nga mga lods, no? Kita nyo naman. Ayun yung ano, parang aggressively nga, biglang papunta, "Umalis kayo dito! Lumayas kayo! Tinawag niyo kaming unggoy, Ikaw." Yung aggressive. Ikaw, sino unggoy,
Ikaw yung mukhang unggoy, puwede na gaganon ka, "Mga unggoy," sabi ng China. "Huwag kayong lumapit dito mga unggoy," sabi. Tangina mo sino unggoy? "Tara dito, tignan mo, mas mukha kang unggoy, ikaw yung unggoy," sabi nito. Dinadaman ko na yung mga nangyayari kasi wala namang salita, eh, tugtog lang, eh, oh. Ayun, oh, yung may salita konti kaya lang kasi baka ayan, oh. You will never ayun basahin nga natin dahil na si Philippine vessel, this is the China Coast Guard, ayan, China Coast Guard, keep a safe distance. O ayun, pinapaano sila, dumistansya kayo par. Okey, 'di ba? Or you will be responsible for any consequences that ensue. Oh, ayan, ensue. Lumayas ka unggoy, sabi. Ano meron ba? Tingnan natin. Ikaw, sino yung unggoy yan? Sabi niya, nanggigigil ako sa'yo, sabi niya. Ina mo, Chekwa, sabay pinalo. Grabe naman yung nangyayari ngayon. So ayan nalinawan natin mga lods, 'no? Parehas parehas tupul, parehas. Ayan, dito 'no, Philippine personnel first use tools including paddles and long poles to maliciously attack Chinese law enforcement officers. So sila yung nauna. Ito yung unang engkwentro, okey? Ayan, ayan, nagkadruan and then nagkaambahan ng palo. 'No, and then ayan na, duruan na and then napalo yung isang Pinoy, 'no, at yun na, 'no, nag nagkaano rin diyan, nagkaroon na ng ano yan, kalasan na yan pagkatapos niyan mga idol, 'no. So ayan yung, news at least nalinawan natin ngayon, mga lods, huwag niyo sabihin bias tayo sa China, tangina hindi naman ako ng Chinese, eh, 'no. So ayan, ano lang tayo, news lang tayo. Lahat ng anggulo titignan natin mga lods at ayun nga yung nangyari. Okay? So syempre, tignan niyo na lang yung balita sa mainstream media kung paano binalita 'to, 'no? Basta tayo ayun yung nakita natin kasi sa global 'to, Global Times, 'no? Siyempre kanya-kanyang bias 'yan. Kapag, Chinese naman yung nagbalita, Chinese yung magsasabi na sila yung naargabyado, Pilipino yung nauna. Kapag Pinoy naman yung nagbalita, siyempre sasabihin nila gano'n din. Chinese yung nauna, na-injure yung ating, Pinoy na Navy, 'no? Pero kung titignan niyo dito mga idol, matindi ang, bakbakan, okey? May mga iba-ibang anggulo, ayun, napalo yung isang Navy SEAL, ayun, okey. Ayan, may bukol, duguan pala, hindi pala bukol. Ayan. So, punta na tayo sa ibang news natin is, speaking of medyo marahas mga idol, nakilala na yung dalawang US soldiers na namatay o napatay ng Iranian strikes on Jordan Air Base. Dito nagalit si Trump mga lods, no, dahil nga may namatay na US soldiers. Si Isabella Gonzalez, 19 years old, no? Namatay siya noong July 17 at si Tyler James Pihan, 25 years old na namatay naman noong July 18 sa pag-atake ng Iran. So dito nanggigigil si Trump mga idol, no? At talagang pinaulanan niya o eto na yung in-announce niya. The US military just started bombing Iran at President Trump's direction for the 10th straight night, Setcom says, no? 10 gabi na to. 10 araw nang binabakbakan ni Trump yang mga yan. This comes as 47 vowed Iran pay for killing American soldiers many times over. 40, pag sinabing 47 mga idol si Trump yan. No, pag sinabi kasi siya yung pang 47 na president. So pag nababanggit yung 47, tinutukoy niyan si Trump. This comes as Trump vowed Iran pay for killing American soldiers. Today, at 4 p.m. Eastern Time US, force began a new round of strike against Iran, the commander-in-chief direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. So tuloy-tuloy ang pag-atake ni Trump mga load sa mga Iranian facilities o yung mga military sites, lalong-lalo na yung mga military sites na pwedeng umatake sa Strait of Hormuz. Okay? So, talagang gigil na si Daddy dyan. At tuloy-tuloy niyan. 10 araw na yan, mga idol. American forces reportedly launched 7 consecutive airstrikes targeting Iranian military missile and drone bases at 3 p.m. Eastern Time today. A massive fire
reported at multiple sites with casualties feared. IRGC headquarters is allegedly suppressing the news and banning all video uploads. So maski sa Iran, kapag kunyari nakita na videohan na nawasak yung Iranian IRGC headquarters, hindi yun ipapa-upload ng Iran. Uy, huwag niyo i-upload diyan, malalaman nila na durog na tayo. Ngayon, pinapaban nila yung mga video. Okay? So, grabe, grabe yung nangyayari ngayon, mga lods, no? Sabi nga dito ni Alex Jones, so mga idol, grabe yung mga video dito ni Alex Jones eh. Yung mga ibang naipon niya na video dito, mga idol, is yung iba hindi naman masyadong accurate, no? Pero yung iba kasi parang pinagsama-sama niya na lang yung video eh. Yung iba diyan matagal na eh. Oh, ayan. Iranian missiles evade US defenses and Trump prepares ground invasion as a total war looms. Mga idol, grabe. The new energy world war has officially begun. So, grabe na to, mga lods. Ang tanong, no, mayroon bang makikialam o makikisabay, mga idol, na mga iba't ibang bansa dito? Kasi once na sumali dyan ang iba't ibang bansa, baka World War na yan, World War 3 na yan, mga lods, no? Alam nyo ba na pag sinabi naman World War 3, hindi naman lahat kailangan kasama buong mundo, no? Siguro kahit mga ilan-ilang bansa, pwede na sila maglaban-laban dyan, no? Sirain nila yung mga bansa nila, bahala sila sa buhay nila. Basta tayo, mga idol, mas maganda na wag tayo sumali dyan dahil bukod sa maghihirap lalo ang bansa natin, wala naman tayong panlaban, mga idol. Suntukan lang tayo, tsaka panaan eh. Hindi yung pana na bow and arrow, yung pana na tirador. Gano'n lang tayo, tsaka molotov, gano'n lang panlaban natin eh. Wala tayong mga advanced technology na panlaban. Naku, mamaya yung news natin. Mamaya, mga idol, malulupitan kayo sa mga advanced technology na panlaban. Hindi lang pambahay, tradisyon, panggera na talaga, mga lods, no? So ito na. Punta na tayo sa ating meron news ngayon na kumakalat, mga idol, sa ating X, na sabi nga ni Eleanor Terret says the White House has reportedly agreed mga idol on an ethics package for the Clarity Act. So pumayag na yung Malacanang, hindi pala, yung White House, no? Sa ethics na nirereklamo ni Senator Elizabeth Warren. She says multiple industry sources tell her the language has been sent to a certain Senate Republicans and they are hopeful this could clear the way for updated bill text. Sabi rito, it's still unclear what the details of the agreements are. So hindi pa sure kung ano yung pinayagan ni Trump, no? Pero nandun na. Ang pinaka-news diyan, pumayag na si Trump. O sige, ganito na lang, o ganito ganyan, sa ethics na 'yan, ganito yung pwede, o yan. So, hindi pa natin alam kung ano yung mga pinayagan ni Trump, pero ang magandang news, nag-agreed na si Trump sa ethics, kung ano man yun. Okay? So, dahil dyan, may pag-asa o malaki yung chance na maaprubahan ang ating Clarity Act before August 7, mga idol, dahil magbe-break o magre-recess, no, ang Congress, ang Senate pala, ewan ko kung ano yung magre-recess dun sa dalawa, sa before August 7, at babalik na sila, wala na, September na. So kung hindi mapaaprubahan ang ating Clarity Act before August 7, pagdating ng September 14, mga lodi, wala na, kasi midterm election na yung mangyayari dyan eh. So baka hindi na ma-priority. So kailangan talaga ngayon pa lang, maano na natin yan, maagapan na natin. Sabi dito ng Circle CEO na si Jeremy Allaire, stablecoin are about to enter a new phase even as the Clarity Act remains uncertain. No, kasi bakit okay pa rin o magiging e-enter pa rin ng new phase ang stablecoin? Dahil saan? Dahil sa Genius Act, no, ang unang batas na pinasa. The Genius Act takes effect in January. Every major bank payments company, capital markets firm can now build on this. Napaka-importante ng Genius Act, mga idol. Ganun din. Katulad din yan ka-importante ng Clarity Act. Pero ang Genius Act is para sa mga stable coin. Ang Clarity Act is para sa mga altcoins o crypto coins na hindi stable. Okay? So grabe, di ba? Nako, eto na nga. Dito naiinis eh. Ay hindi, eto mga idol, hindi pala. Iba pala to. Sabi dito, Russia could legalize crypto tomorrow. No? Maunahan na naman yung US ng Russia. According to reports, the Russia State Duma is prepared
to vote on a definitive bill tomorrow that would legalize the use of crypto for international trade, settlement, and cross-border payment. So tinanong ko dito mga Lodi kasi cross-border payment pala yan. So may chance ba na magamit ang XRP? O pwede ba nating isipin na pwede nilang gamitin ang XRP ng Russia? Kasi syempre BRICS yan eh. Alam niyo naman yung BRICS at yung XRP medyo meron ng connection yan. Oo, sabi rito, pwede nating isipin na magagamit ang XRP dito, pero hindi guaranteed. Syempre naman, wala pa namang pirmahan eh. At depende sa Central Bank of Russia. Bakit posible? Ang bill ay nag-open ng cross-border payment at foreign trade settlements gamit ang crypto. Hindi nila ninename ang specific coins tulad ng BTC at USDT lang sa post. Pero ang CRB, no, o yung Bank of Russia yan, hindi ko alam yung C, ang magdi-decide kung aling highly liquid at established assets ang papayagan. XRP ay classic cross-border payment token, mabilis at murang transfer via Ripple network. Kaya madalas itong nababanggit bilang potential candidate sa mga ganitong use case. Pero mga Lods, hindi pa guaranteed yan, wala pa namang ina-announce. Tinanong ko lang kung may chance o pwede nating isipin na baka pwedeng magamit yung XRP dito. Ang sinabi naman, oo, merong pag-asa o merong pwedeng magamit, may chance, no? So ayan. And then punta na tayo dito. Alam niyo ba yung scene na to sa Breaking Bad, mga idol? Si Hank, dito niya na-realize, mga Lodi, na sa tinagal-tagal ng panahon, dito niya na-realize na yung WW is si Walter White, which is siya yung hinahanap na most wanted na noon. No? Kasi maraming WW na binitaw na name, nakalimutan ko na kasi itong, pero ayun yung sinato, nasa CR siya. May libro kasi dyan eh, WW. Thanks, basta yun, panoorin nyo to. Maganda yung moment na yan eh. Halos maano siya dyan eh, mag-panic attack yan si Hank eh. Pero, parang kumbaga, kinakabit yung gantong scene sa isang moment na nare-realize mo na. So ito yun, Russia just unleashed massive crypto legislation, beating the US at their own game. No? While the Clarity Act is struggling, Russia, Japan, South Korea, UAE, and others have already introduced their equivalents of Clarity Act. They're creating a system away from the dollar rails. I did warn you. So parang sinasabi dito mga idol, habang yung Clarity Act sa US is nagsistruggle, halos lahat ng bansa na nakapaligid, meron na silang version ng sarili nilang Clarity Act. At dahil doon mga idol, nagkikreate sila ng system away from the dollar rails, mga idol. No? So dapat ma-realize na yan ni Trump. Hindi niya ba nare-realize yan? Si Hank nga na-realize na. Oh. Ano pa? XRP, only altcoins. Ito naman parang trivia na to mga Lodi, no? Alam nyo ba na ang XRP is the only altcoins beside Bitcoin to stay in top 10 by market cap every year since 2014. So halos 12, isang dekada na mga idol na nasa top 10 ang XRP, mga Lodi, no, na nag-iisang altcoins, no, nag-i-stay sa top 10, hindi bumababa. XRP has maintained a spot in crypto's top 10 rankings annually for over a decade, a milestone no other altcoin has matched. It debuted at number 8 in 2014 and climbed as high as number 2 in 2015, weathering every market cycle a regulatory challenge, no? So ayan na nga mga idol, no? Parang trivia yan, no? Ganun kalupit yung XRP. Hindi siya natanggal sa top 10 ng isang dekada, no? At ito, gusto ko pakinggan nyo to. Kasi yung 589 na meme sa XRP, sinasabi dito na it not just around, a meme around, no? Panapaliwanag dito. Pakinggan natin to, Hindi ko pa bilisan. Sobrang bilis na kaya pagka ganun. It's not only just being riddled about, it's ingrained into the DNA of XRP.
Oh, so XRP debuted trading at 00589. Wow. The first publicly recorded trading price. That was obviously intentional, all things considered, right? The trademark of XRP has 589 right in the middle of 4458993. And in fact, the serial number begins with 859, which is a scramble of 589. And you'll see a little more scrambling later, but I try to just keep it at 589. Yep. The trademark of real USD begins with 985. Okay, I've seen this one. Evernorth Holdings, the new treasury company for XRP, is called Evernorth Holdings Inc., which E is the fifth letter of the alphabet, H is the eighth, and I is the ninth. Prime brokerage firm Ripple acquired Hidden Road. Their address was 589 Fifth Avenue, but their office was also 589 because it was located on Fifth Avenue, 8th floor, and then New York 10017, which 1 plus 7 is 9. Bank of America, a Ripple partner, their address 589 Broadway. The SEC case settled on May 8, 2025, which May is 5/8, and then 2025 is 2 plus 5 is 9. Judge Torres ended the Ripple case 589 weeks after she assumed office. Everywhere. This one's crazy. David Schwartz was born 589 days before Elon Musk. Grabe 'no? Isa sa mga ngayon ko lang nalaman 'yan, eh, na mas matanda ng 589 days si David Schwartz kay Elon Musk, mga lodi. Grabe yung 589 'no? Marami sino nawala nagko-comment pa ba si Idol diyan, si Disley ba 'yun, na puro 589 yung comment sa ating, comment section mga idol. Eto grabe yung, mga trivia ng 589 dito mga lods 'no, halos hindi mo na puwedeng sabihin coincidence lang 'to, eh, 'no? Kasi halos lahat konektado sa 589. Ano ba talaga ang 589 pagdating sa XRP, 'no? Grabe. Okay. So ito mga lods, tignan niyo 'to mga idol, Ito yung sinasabi ko sa inyo, sa mga advanced technology. So nagkakaroon na ng combat robot, testing, mga lods. Tinitignan na nila kung gaano katibay, 'no, yung mga robot, mga lods, 'pag ipanlalaban. Kaya nga kung titignan niyo dito mga lodi, ayan, oh, hindi AI yan mga idol. And one, start. Oh, ano, yung naka-agresibo. 'Di ba, para na siyang ano, computer. Japan. Japan 'to, kita niyo Japan, So grabe 'no? Isipin niyo ang lalaban sa mga sundalo ng Pilipinas ganito, tayo anong laban natin diyan? Kaya nga tignan nito kamukha niya, oh, 'di ba? Pero tinitignan lang dito kung gaano katibay yung mga robot 'no, na puwedeng ilaban sa giyera. Meron ding mga robot na hindi panggera kundi pang factory worker, demonstrate autonomous package sorting showcasing its ability to identify, scan, and handle parcels with precision in logistics environment powered by the ERA 42 Vision Language Action Bio Model, BLA model pala. The humanoid robot understands its surrounding through onboard vision, enabling real-time decision making without manual reprogramming. Technology was demonstrated during the WAIC 2026, highlighting the future of intelligence warehouse automation. So, grabe na, mapapalitan na yung mga ating mga factory worker na mga ganito. Tignan nyo. At ito malupit dyan. Hindi nagpapahinga yan mga idol. 24 hours na nagtatrabaho yung mga yan. Hindi katulad ng mga tao na may break time, may pahinga, may sahod. Ayan, wala. Isang sahuran lang, isang bilihan lang, mga lodi, at habang buhay na magtatrabaho sa'yo, depende na lang. Siyempre, may maintenance siguro yan, mga lodi, no? So, grabe, no? Pero kung ikukumpara mo sa tao, siguro, mas marami siyang magagawa, no? Ganun yung pinaka main purpose, kung ba't ano niya sa pabrika, gagamit niyan. At ito naman yung mga malulupit na robot fighting. O, di ba? May dance move pa, oh, bang, boog. Grabe na, mga lodi, ang nangyayari, no? Kung may ganito, mga lodi, no? Ibig sabihin, pwede naman manakit ng tao 'to, no? Pagka ganyan, 'di ba? Puwede na siyang manakit ng tao kasi, nauutusan mo na siyang umatake, eh. So, puwede mo siyang kontrolin na atakihin yung isang tao. Hindi nga lang siya asintado masyado, pero 'pag natsambahan, bakal 'yan, eh. 'Di ba, konting ano mo lang bakal 'yan mga lodi, punit-punit balat mo diyan, lalo 'pag sa mukha ka tinamaan, ma mababa ang bukol diyan mga lods, oo. 'Di ba? So, grabe na yung technology natin mga idol, at, sana lang is mas maganda na, mas maging advance yung technology natin
para maging alam mo 'yun, madali ang buhay ng tao 'no. Gagawa kayo ng mga robot, AI para mapadali yung buhay, maging komportable. Hindi kayo gagawa ng AI robot para pumaslang o magkaroon ng pang-ataking mga robot 'no, o yung, mapanakit na robot mga idol. Ayun yung pinakaayaw natin, eh. 'Di ba? Gumawa na lang tayo ng mga robot na makakatulong sa tao, hindi makakasakit at makakapatay sa tao. Gano'n lang ang gusto natin mga idol, 'no? So ayun, ayun ang news natin ngayong umaga ng Tuesday mga idol. Sana nagustuhan niyo ang ating video. Comment kayo mga idol. Basahin ko lang pala yung comment ng isa nating, idol, mga lods, kasi medyo mahaba yung comment niya, nakakahiya naman kung hindi ko babasahin at, medyo shoutout sa kanya. Saan na yun? Ito. Kasi nga nabanggit natin kagabi, ganda ng video natin kagabi mga lods, panoorin niyo, may matututunan kayo dun, lalong-lalo na sa AI. Sabi rito mga idol, "Boss, kung medyo interested ka na gumamit ng bot," kasi nagtanong ako, naging topic natin kagabi yun, eh, yung bot sa trading sa Bitget. "Saan ka pwede i-DM para maibigay ko sa'yo yung thesis ko para makapag-dry run ka or jor muna kung pasok sa trading style mo yung preset ko." Kasi siguro gumawa si idol ng, trading bot niya, 'no? Pero feeling ko pasok sa'yo yun kasi scalper at more on manual futures trading behavior mo. Medyo, pare-parehas halos tayo or kaming mga viewers mo ng trading style at risk, management. Bukod sa pagiging XRP Army, ang gusto ko sa'yo, kahit ang simple ng basihan mo, halos walang arte. Dun na nga lang sa old method mo na 50%, solid na plus nag-add ka lang ng RSI, 70-30 nga lang plus konting allowance kung sasagad o hindi. Walang tinginan ng, SAR, ano 'yan, 'di ko alam 'yan. Ball o BOL or order book pero tira pasok, sabi niya. Medyo lamang ka sa lakas ng kutob, timing at experience pagdating sa market. Yung bot na ipapatry ko pala sa'yo, idi-DM ko pag trip mo na. Or anyone dito nakasama natin sa channel na trip mag-try ng preset ko. O yung mga gustong, ano diyan mga idol 'no, sabi ni Idol Toys and Bike, ayan, oh. Paano yun? Reply kayo dito sa kanya. Pang pa ah, Pang long term trade 'to, December, using bot inside the mismong Bitget, kaya mas safe. Message lang para ma-share ko. O sa mga may gusto lang diyan, dito kay Idol 'no. So ako kasi actually tinapi ko lang 'yun kagabi kay ChatGPT. Tinanong ko siya kasi na-curious ako at, 'yun nga kasi nakikita ko yung mga idol ko, sila Boss Robo, bo-bot trading sila, may mga bot na sila, ako wala. Si KGX yung aking boss, siyempre, gagano'n na rin sila. May gano'n na ba si boss? Hindi ko matanda na. Parang 'di ba? Tas ako, kumbaga gusto ko lang din na mag-upgrade. Kaya lang siyempre sa ngayon, actually curious pa lang ako, nandun pa lang ako sa part na parang curious o gusto kong i-try. Pero yung ita-try ko na, medyo pag-iisipan ko muna, mga idol 'no. Kasi yung, skill ko ng mismong ako yung skill ko ng trading na hindi umaasa sa bot, gusto ko pa ring i-improve, 'no. Although siyempre mas maganda kung pag-aaralan ko na rin yung bot trading. Pero for me, mga idol, kumbaga gusto ko pa ring i-improve yung self-skill ko ng trading, 'no. Siguro gagawin ko 'yan mga lods, siguro hindi na malayong panahon, siguro mga ilang ano na lang, ita-try natin yang bot. Salamat sa iyo Idol Toys and Bikes, 'no, sa iyong alok. Pero sige, babalikan kita if ever na nakapag-decide na ako. Pero sa mga gusto, mga idol, na i-try yung preset ni Lods, comment na lang kayo dito, kayo na lang mag-usap mga Lods, 'no. So ayun, salamat sa iyo idol at, maraming salamat din sa mga nanood, lalo na yung umabot dito. Sana pa-like ng video ko, and, subscribe kayo pala sa aking channel. Click niyo yung notification bell para lagi kayong updated. Okay, so ayun, magandang umaga sa inyo mga idol. Maaga pa, medyo maaga tayo ngayon, 'no? Salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo mamayang gabi mga lods. Comment kayo dito, babasahin ko mamayang gabi. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. And ano pa ba sabihin ko? Na what's up, what's up? Ayun pala, what's up, what's up?